Ito mga kongresista nakipagmatigasan sa korte. Kapal talaga ng mukha nitong mga ito. Sige. Naninindigan ang Kamara sa pagsasabi nito sa Korte Suprema na legal at naaayon sa konstitusyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Legal at naaayon sa konstitusyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tugon ng House of Representatives sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment. Ops. Teka muna ha. Ayan ha. Alam nyo, yung pinasasagot, ito ay hindi ko po pinagmamalaki. Tayo po ay nagpapasalamat sa Supreme Court. Okay? Dahil isa po tayo sa nagpetisyon nito. Okay? Ito po, pansinin nyo. Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Tingnan nyo. Yan. Nakikita nyo? Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Nakita nyo? Pakilagay kung nakita nyo. Nakalagay ha? Oo. Yan po yung complete name ko. Okay, rewind natin. Kasi po, di ba, pinasasagot ng korte yung mga congressman, yung Kamara, bakit apat yung final ninyo? Apat yan na complaint. At bawal yan. Dapat kasi merong 1-year bar rule. So ibig sabihin sa isang taon, dapat isang beses ka lang magsasampa ng impeachment. Itong Kamara nagsampa ng 4. Kaya po yan ang kinwestiyon natin sa Supreme Court. Kaya nga nagpapasalamat tayo dahil sumagot ang Supreme Court at pinagpapaliwanag ang Kamara. Buti nga sa inyo. Ulit. Sa Supreme Court sa gitna ng mga petisyong nagkwestiyon sa legalidad nito. Hinain ng Kamara ang needed documents ng SC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General at inaasahan na ring maisusumite ang physical copy nito sa Lunes. Kasunod yan ng utos ng Korte Suprema kung saan pinagsama nila ang petisyon mismo ni Ayan, okay. Yan yung petisyon sa Supreme Court. Okay? Kasi dalawa po naghain. Nauna kami naghain, kami ng grupo namin, tapos si Attorney Torion, tapos si VP Sara. VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na kapwa kinwestiyon ng impeachment. Ayan, nakita nyo. Nasaan na ba? Pati ako hindi ko na makita ulit. Ayun, yan. Nakita ko, Lord Oliver Raymond Monferro Cristobal. Tuloy. Pinasasagot ng SC ang Kongreso ng mahahalagang tanong. Ilan dyan ay kung nabigyan ba ng panahon si Duterte mabasa ang ebidensya at na-review ba ito ng mga mambabatas. Yon, isa pa yan. Okay? Dumaan ba to sa due process? Kasi 4. Okay? Yung una, yung 4, kina-question namin. Pangalawa, nabigyan ba ng pagkakataon na mabasa ni VP Sara yung complaint? Pangalawa, even yung mga pumirma, nabasa ba nila? Remember this, yung 4th complaint, dumating lang, tapos pinirmahan agad. Ilang oras lang po ang nakalipas, makapal po yan, ha? Okay, hindi po ganun kadali yun. Parang, ang dami nga kumu-question dyan, yung mga talagang abogado na magagaling. Paano nila nabasa yung ganung kadami tas napirmahan at napag-aralan nila, pag-isipan nila, 'di ba? Kasi nga hindi nila napag-isipan, hindi nila napag-aralan, hindi nila nabasa in our opinion dahil ang sabi nga ni Chanko, bayad yang mga 'yan. Ang bayad din na magbabasa yan. Ano yan? Ano ito? Milyon? Ano yan? Hindi ko nababasahin. Dito tayo sa milyon. Pirma. Impeach natin si VP Sara. Nila pinirmahan. Sagot ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, sinunod ng buong-buo ng Kamara ang konstitusyon na isama sa order of business sa tamang panahon ang first 3 impeachment complaints last year at ang ika-4 na pinirmahan ng 1/3 ng mga kongresista ay direktang pinasa sa Senado bilang Articles of Impeachment noong February 5. Sa Articles of
impeachment, inaakusahan si Duterte ng graft, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Kasama rin doon ang di umano'y mali at hindi maipaliwanag na paggamit niya ng higit 600 million pesos sa confidential funds at ang di umano'y kawalan niya ng respeto sa civilian control over police and military. Muli ring binigyang diin ng Kamara na may sarili silang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa mga internal process nito at dapat irespeto ang separation of powers. Ngayon, tigas ng mukha, no? Alam mo, ito si Princess, pwede ba wag muna natin gamitin yung Princess? Abante na lang kasi medyo naaalibadbaran ako talagang pagdating ng Princess. Ang datingan sa akin yan, yung mga Cinderella, yung mga ganun, mga apitit. Okay? So ito si Abante. Ha? Ang sabi niya, co-equal branch tayo. Okay? Separation of ano? Sa madaling salita, huwag nyo kaming pakialaman dito. Parang ganun na sinasabi na itong si Abante. Ito'y usapin ng Kamara at ng impeachment. Huwag kayong makialam dito sa Supreme Court. Ang tigas ng mukha, no? Talagang wala silang planong sumunod sa batas. Parang gaya nung tatay niya. Yung tatay niya talo eh. Di ba? Talo. Oh. Tapos itong Comelec to the rescue. Nagpaka-hero, nagpaka-superman. Dinisqualify yung kalaban. Yung panalo, ayaw paupuin ng Comelec. Yung talo na si Abante, gustong paupuin. Parehas kayong mag-ama, makapalang mukha ninyo. Lupit ninyo. Di ba? Ayaw nyo sumunod talaga sa batas. Diba? Okay lang na sagutin ninyo ang Supreme Court na sabihin ninyo yung ginawa ng Kamara ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon at wala kaming nalabag na kung anumang labag sa batas. Okay lang yun, sabihin nyo yun. Kasi nga pinag-i-explain kayo eh. Pero yung sasabihin nyo, huwag kayong pakialaman ng Supreme Court. Wow! Kapal ng pes mo. Kapal ng pisngi mo. Kapal ng pisngi nyo. Ito problema natin. Oo. Kasi nga, ako hindi naman abogado, no? Pero ang paliwanag sa akin dito ng isang abogado, correct me if I'm wrong, kung may mga abogado rito, may punto po ang Supreme Court dito na pagpaliwanagin ang Kongreso. Kasi kung ito ay political, kung ito'y usaping political, hindi makikialam o hindi talaga makikialam ang Supreme Court. Pero kung may nalabag na batas o posibleng question about doon sa proseso o konstitusyon o batas, ibig sabihin, posibleng may nalabag, papasok ang Supreme Court. Sa madaling salita, ang pagkakaunawa ko doon sa abogado, hindi po nag-overboard yung Supreme Court. Hindi po naging malabis. Sa katunayan, sa tingin ko lang, kulang pa nga yan eh. Kasi ang tagal nilang pumasok. Dapat siya nagbibigay na agad ng TRO. In layman's term, teka muna. Intuin niya ako naniniwala ko, intuin mo impeachment. Kasi nalabag natin yung 1-year bar rule. Pero ayoko magbarunong eh. Diba? Desisyon ng korte yan. Pero, again, uulitin ko, I think yung Supreme Court ay naging patas na hindi sila naging mapagmalabis, naging abusado na pumasok sila dito sa impeachment na to. Kasi masasayang, lagi ko sinasabi to, masasayang ang oras, yung pera ng taong bayan, yung oras ng mga senador, ng congressman o wala namang ginagawa. Kung hindi maghabulin ng Duterte, tapos pagdating sa dulo, void ab initio sasabihin ng korte kasi nalabag yung 1-year bar rule. Patay tayo dyan.
Una na rin nagsumite ng manifestation ng Senate Impeachment Court sa SC. Dito nilinaw nila na hindi nila masasagot ang karamihan sa mga tanong ng korte. Kaya kita mo, di ba? Ganun sila sinabi nila sa korte, hindi namin masasagot ang karamihan ng sagot nyo dahil ito'y usapin ng congressman, ng Kamara. Dahil lahat yan may kaugnayan lang sa House actions. Nakakita mo? So, in short, hindi namin masasagot lahat ng tanong nyo, Supreme Court. Usapan namin to. Ha? Usapan namin to ng boss namin. Na si Tambalos-los, huwag kang makialam. Magkano ka ba? Kulang ganun na lang eh. Magkano ka? Ha? Supreme Court. Hindi, wala naman sinabing ganun. Pero parang ganun. Di ba? Huwag kayo makialam sa amin. Usapan namin to. Ganyang katindi kakapal ng mukha itong mga ito. Nauna na rin daw nilang hiniling sa House ang parehong info sa pamamagitan ng isang order. Matatanda ang binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang impeachment complaint para linawin kung hindi ba ito lumabag sa one-year bar rule at kung gusto pa nilang i-pursue ang impeachment sa 20th Congress. Ang Kamara sinabing nagsumite na sila ng kailangang sagot habang ang Senado naghihintay lang. Ngayon, nasa bola na ng Korte Suprema ang kapalaran ng impeachment ni VP Sara. Ito sa akin dito. Ngayon, kung talagang matutuloy ang impeachment at sinabi ng korte, ituloy yan, walang problema. Tuloy. Diba? Alam ko hindi matatalo si VP Sara. Pero, wag tayong mayabang. Wag tayong mas marunong pa sa korte. Diba? Oo, may separation of branches, may legislative, ganon-ganon, executive, judicial, may kanya-kanyang branches, pero meron din check and balance yan. Kaya nga may ganun eh. Kasi paano kung abusado na kayong sobra? At ako sa tingin ko, abusado na kayong sobra. Lalo na yung bossing nyo. Kaya nga kailangan ng korte, hindi po pwedeng kayo lang magdi-decide dyan. E di kayo na ang Pilipinas. Diba? Pero pag titingnan po natin ito, magkakalaban ito. Sana, nagmamadali kayo Kamara. Pero, pag nagsimula ang impeachment, hiling ko lang sa inyo, wag naman ang ebidensya nyo puro chismis. Give us forensic evidence. We want to see scientific evidence. Hindi, sabi ni testigong ganito, nakita ni testigong ganito, nakita. Kasi yung mga testigo na yan, katulad si Alias rin eh. Anong sabi? Binayaran siya ni Risa Ontiveros. Kaya ako, okay, hindi sa pinaguhusgahan natin si Risa Ontiveros. Pero ako, pag questionable talaga, para sa akin, ang lagi mong ebidensya ay puro eyewitness. Kasi ang eyewitness nababayaran, natatakot, inaapi, kinokontrol, pwede lahat yan. Pero ang forensic evidence, scientific evidence, hard copy na ebidensya, hindi mo makokontrol yan. Halimbawa, yung bangkay, DNA, hindi mo yan makokontrol. Iisa lang ang DNA at walang katulad yan. Pero sana, okay, ganun po ang ebidensya. Baka mamaya magchichismisa na naman tayo. Sabi ni Trillanes, may bangko si VP Sara sa ibang bansa. Sabi ni ganito, tapos malalaman natin, binayaran lang pala ni Risa Ontiveros yung testigo. Pangit naman yun. Bigyan nyo kami ng matibay na ebidensya bukod sa chismisan. Hindi naman kayo vlogger, napaka-chismoso nyo mga animal. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.